Alam mo ba? Nakakita ka na ba minsan ng ibong nauntog sa salamin? Grabe no, nakakaawa naman yung ibon. Kapag nakakita ka ng ganitong pangyayari, hindi mo rin talaga maiwasang mapatanong kung nakakakita ba sila ng salamin. Ang totoo kasi niyan, ang mga ibon ay may supervision pagdating sa paggalaw at kulay. Pero may dalawang dahilan kung bakit sila nagkakamali sa mga salamin, lalo na kung sobrang linaw at linis pa nito. Para sa mga ibon, ang malinis na salamin ay parang hangin lang at hindi nila maintindihan ang konsepto ng solid pero transparent. Ang nakikita lang kasi nila ay ang mga puno o ang langit sa kabilang ibayo, kaya akala nila ay maaaring magtuloy-tuloy lang sila sa paglipad. Minsan naman, ang nakikita ng ibon sa salamin ay ang refleksyon ng mga puno o ulap kung saan akala nila ay totoong kapaligiran iyon kaya doon sila lumilipad. Sa madaling salita, hindi nila nakikita ang salamin. Ang nakikita lang nila ay kung ano ang nasa likod nito o kung ano ang sinasalamin nito. Bukod pa riyan, ang mga ibon ay walang depth perception o ang pagtansya ng layo sa harap nila. Dahil nasa gilid ang mga mata nila, mas tutok sila sa paligid para mamataan ang anumang predator sa kanilang paligid. Kaya naman hindi talaga nila napapansin ang solid na pader sa tapat nila hanggang sa huli na ang lahat at sila ay mauntog. Pansinin mo ang manok o kalapati. Di ba ang likot ng ulo nila? Ginagawa pala kasi nila yon para ma-stabilize ang paningin nila. Kapag gumagalaw ang katawan nila, kailangang manatiling steady ang ulo para malinaw ang larawan na nakikita nila. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!